po sa inyong lahat. Ang Martes Santo ay kilala din sa tawag bilang Traitor Tuesday. Traitor Tuesday sapagkat sa Ebanghelyo na inyong napakinggan ay tungkol sa tagpong binanggit ni Jesus habang sila'y nasa hapag kasama ng mga alagad. Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Pero hindi po ba kayo napaisip bakit sinabi ni Jesus na isa sa inyo ang magkakanulo sa akin? Hindi ba't sa ating pagkakaalam, hindi lang naman si Judas ang nagkanulo kay Jesus. Nariyan si Pedro, na kung saan sinabi sa huling bahagi ng Ebanghelyo, 3 beses mo akong ikakatwa. Sa ating pagkakaalam, hindi lamang si Judas ang nanghudas. Naroon si Pedro. Naroon isa sa mga alagad. Pero anong ginawa po? Malinaw kay Jesus. Ang sabi niya, ang sino mang ipagsawsaw ko ng tinapay at iabot ito, siya na nga. At napakinggan natin, alam natin yon, inabot ang piraso ng tinapay kay Judas. Kaya't maliwanag kay Jesus, si Judas ang magkakanulo sa kanya. Pero ibig bang sabihin na hindi nagkanulo ang turing ni Jesus sa nagawa sa kanya ni Pedro? Hindi. Tandaan natin, hindi lang naman niya tinalikuran si Jesus na just once, not just twice, but thrice. Pero ano nga bang ibig sabihin ni Jesus na para bagang watered down ang ginawa ni Pedro sa kanya? Mga minamahal kong mga kapatid, sa puso ni Jesus, malaki po kasing pagkakaiba ang nagawa ni Judas kumpara sa nagawa ni Pedro. Sabihin na natin kay Pedro, ang kanyang nagawa, may tuturing natin na ito ay isang kahinaan, isang weakness. Dahil sa kanyang kahinaan, tinalikuran si Jesus. Subalit kay Judas, hindi ito isang kahinaan. Ito ay isang kasamaan, wickedness. Nang dahil sa kanyang kasamaan, nagawang ibenta ang Panginoon. Kaya nga po, alam niyo buong buhay natin maririnig, mababasa at malalaman anong tinawag kay Judas, isang taksil. Kaya ngayong Martes Santo, mainam na ating pagnilayang bilang bahagi ng ating paglalakbay ngayong mahal na araw. Ano po bang pinagkaiba ng kahinaan sa kasamaan? What is the difference between weakness and wickedness? Lahat po tayo may taglay na kahinaan. May taglay po tayong kakulangan. Pero ang pinakahamon ng Ebanghelyo ngayong gabi, huwag sanang dumating sa punto na yung ating kahinaan maging kasamaan. Huwag tayong papayag na yung ating kakulangan, ang magdulot nito ay kasamaan, hindi lamang sa kapwa, kundi para sa atin. Kaya ngayon, ang tanong, kailan po ba nagiging masama yung kahinaan? When is our weakness becomes wickedness? 3 bagay. Una, nagiging masama yung kahinaan kapag ito ay paulit-ulit. Yung kahinaan, nagiging masama kapag palaging ginagawa. Gamitin natin yung halimbawa po ni Judas. Ganun po yung nangyari sa kanya. Siya po yung ingat yaman ng grupo ng mga alagad. At sabi kahapon sa Ebanghelyo, kaya niya pinagsabihan si Maria na sa halip na gamitin ang mahal na pabango sa paa ni Jesus at ibigay sa mahihirap, anong sabi ni Juan? Kaya niya nasabi yun, hindi naman dahil siya may malasakit sa mga mahihirap, kundi kaya niya sinabi yun, sapagkat nangungupit siya sa kaban. Kaya kung ating titignan, yung pangungupit, dati na po niyang gawain. Nakagawa ng masama, kahit pa sa kaibigan, dahil sa ngalan
ng kayamanan. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, ngayong panahon ng mga mahal na araw, ito po yung dapat nating tignan at patuloy na babantayan. Ano po ba yung mga kahinaan natin? Kung isa sa mga kahinaan mo, manchismis, yung isa, dalawa, tatlong beses, kahinaan pa ang tawag dyan. Pero kung yung panchismis, naging bahagi na ng buhay mo, 24 oras, mula umaga hanggang gabi, hindi na kahinaan yan. Sapagkat paulit-ulit na ginagawa, paulit-ulit na nasasabi. At dahil dito, dahil pa sa kahinaan, nasanay ng ginagawa, kahit pa isang matalik na kaibigan, magagawa ng kasamaan. Kaya nga hindi ba, yun din po yung paalala po sa atin. Huwag sanang mangyari na yung ating kahinaan, kakulangan, limitasyon, ang siyang umuwi sa paggawa natin ng mali. Kaya pansinin ninyo, mamaya meron tayong kumpisalang bayan. Sa kumpisalan, sa panahon ng pangungumpisal, inaanyayahan tayo na yung nagawang mali dahil sa ating kahinaan, huwag magpatuloy sa paggawa ng maraming kasamaan. Kailan nangyayaring masama ang kahinaan? Kapag ito'y paulit-ulit. Pangalawa, kailan nagiging masama ang kahinaan? Kapag ito ay kinukubli, kapag ito ay tinatago, kapag ito ay nababalot ng dilim. Alam nyo, hindi ko alam kung napansin ninyo pero napaka-isang powerful na linya doon sa Ebanghelyo ang binanggit ni San Juan. Ang sabi, pumasok kay Judas si Satanas, umalis siya. At ano po yung sumunod na sabi? Gabi noon. Ang powerful po nung linyang yon, nung gabi noon, na merong paghahalin tulad sa kasamaan at kadiliman. Kaya nga hindi ba, we always associate evil with darkness. Pag may masamang tao, sasabihin natin, kampon niya ng kadiliman. Sapagkat ang bawat kinukubli, ang bawat tinatago, ang hindi mailantad sa liwanag, yan ay uuwi sa kasamaan. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, yung mga bisyo na patago nating ginagawa, kabahan po kayo, kabahan tayo, sapagkat darating ang panahon, ang bawat masamang kahinaang ginagawa ng lihim, malalantad sa liwanag. At ito ang siyang haharap sa atin upang turuan tayong ang dating kahinaan naging malaking kasamaan. Mga bata, yung pangungupit ng papiso-piso, yung patagong pangunguha, yung pong pagpo-post sa Facebook ng mga cryptic posts na parang meron kang gustong patamaan, hindi ba't pansinin ninyo, simpleng post, napakasimple lang, lalaki at lalaki sapagkat naghahanap ng away. Kaya yung kahinaan, nagiging masama lamang yan kapag ito'y hindi nilalantad sa kaliwanagan, kapag ito'y kinukubli sa kadiliman. Pangatlo, kailan nagiging masama yung kahinaan? When it is not only when it is repeated. It is not only when it is shrouded in the dark, kundi kapag hindi ito pinagsisisihan. When our weakness is not being repented. Mga minamahal ko mga kapatid, kung ating titignan, pwede nating sabihin, lalo pat sa mga nanood ng palabas kagabi, nagsisi naman po si Judas, hindi ho ba? Kaya nga po niya sinuli yung 30 piraso ng pilak. Pero papansinin natin, ano po bang ibig sabihin ng totoong pagsisisi? Ito hindi lamang paghingi ng sorry. Ito hindi lamang to feel sorry about what we have done and committed. But real repentance would always bring us to trust in the mercy and forgiveness of God. Na ito po yung hindi present kay Judas. Malamang sinabi ni Judas, sa sobrang sama ko, wala nang kapatawaran ito. Sa sobrang mali ng aking ginawa,
Hindi na ako kayang patawarin at mahalin ng aming Panginoon. And because of that, he killed himself. Pero kakaiba po kay Pedro, hindi ba't pagkatapos po niyang talikuran si Jesus na 3 beses, naroon yung pagsisisi, naroon yung pagtitiwala, at manumbalik yung dati nilang ugnayan at pagmamahala. Mga minamahal ko mga kapatid, ito po ang siyang paalala ngayong Martes Santo. Lahat tayo may kanya-kanyang kahinaan. Lahat tayo may taglay na limitasyon. Pero huwag na huwag tayong papayag na ang ating kahinaan laging uuwi sa kasamaan. Paano? Kung ito hindi natin paulit-ulit na gagawin. Kung ito hindi natin ikukubli sa dilim, bagkus ilalantad sa liwanag. At pangatlo, ang ating kahinaan ay hindi magiging kasamaan kung handa nating pagtiwalaan ang awa at habag ng Diyos. Kaya siguro hindi katakataka ng isa sa mga pamamaraan upang makilala ang habag ni Jesus ay ano? Jesus, I trust in you. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, sana mamaya makatin po kayo ng kumpisalan nang sa gayon yung ating kahinaan, huwag magaya kay Judas. Huwag sanang matulad kay Judas na yung ating simpleng kahinaan ay uuwi sa ating sariling kasamaan. Amen.